Usually makikita niyo po ako sa Animal Bite Treatment Center at ngayon po, gusto ko lang magbigay ng maikling lecture lang po tungkol sa ano ba itong Animal Bite at ano po ba itong serbisyo na binibigay natin dito sa Ilocos Medical Center. No? Siguro po, pag na-encounter niyo na siguro kung mahilig kayong mag-YouTube, yung mga videos ng mga rabies infection, mga pasyenteng mayroong rabies po. Sinong nakakita na ng picture po or video? Kasi after po kasi nung nailabas yung video na yun, biglang tumaas yung pong mga pasyente na pumupunta sa ating clinic upang kumuha or makakuha po ng libre rabies infection. Okay po. Okay, so ang rabies po ay 100% na nakamamatay. Ngunit ito ay maaaring maiwasan or ma-prevent po sa pamamagitan ng bakuna. Kung iti-trace po natin yung history ng rabies infection, pamula nung na-discover nila yung sakit na ito, iisa pa lang po na pasyente yung nakasurvive sa sakit na rabies. No? Kaya po, isa siya sa pinakakinakatakutang infection dito sa buong mundo kasi wala pa po siyang lunas. Okay? So, paano po ba nakukuha ang rabies infection? So, ito ay nanggagaling sa kagat, kalmot ng isang hayop na may rabies infection. O kaya naman po ay nalagyan ng laway na may rabies, yung sariwang sugat, o kaya naman po yung gasgas, o kaya po yung laway na may rabies virus na punta po sa ating mga mata, pumunta sa bibig natin, sa ilong, yan po. No, kumain ka ng karne ng aso, na may rabies, so kadagit amang mga tikarne ti aso. Na, mabaling kayo nga makaalat, ti rabies infection, lalo, nuhaan nga naluto nga nalaing nga jikwa. Aji karne ti aso. Good? Organ transplantation. No ada may receive mo nga organ, ti sabaling nga tao. Like for example, cornea, pati din po blood transfusion, pwede din po natin makuha. Sige po. So, ang rabies virus ay unang-unang pong nagpaparami. So, paano po ba siya lumarami or paano siya nakakapasok sa katawan ng isang pasyente o isang tao? So, halimbawa po, meron pong isang aso, isang pusa, o kaya baboy, kambing, baka, paniki, sunggong, nga, tagita, di mabaling nga makaalag ko, pwede ka makakuha ng rabies infection kapag po kayo ay nakagat o kaya kayo ay nakalmot. At meron pong rabies virus, yung pong laway ng mga hayop na ito. Ang unang nangyayari po dati rabies virus po at yan ni Jay Sugat, niya umado dyan. Tapos nung umado isuna Jay Sugat to, tiaran nito na, paunti-unti po siyang magna-mapanjay utok ni tao. Nung mapanaji rabies virus, di utak ti tao, 100% amin nga pasyente, amin nga aso, o amin nga animales, amin nakot matay. Okay? So nga, very important po ang vaccination para ma-prevent natin yung death dahil po sa rabies infection. So bakit nagkakaiba yung paglabas ng mga sintomas? Kasi siguro po sa social media, makikita ninyo na bakit siya nagkaroon ng sintomas after 1 year? No? O kaya bakit siya nakagat after a week, bigla nang lumabas yung sintomas? Dahil po ito ay nagdedepende kung gaano ba kadaming virus yung pumasok sa katawan ng pasyente natin. No? Siyempre, mas madaming virus na pumasok sa katawan natin, mas mabilis po na magmamanifest yung sintomas. No? Kung gaano ba kabagsik yung virus na pumasok. No? Ang dami o degree po ng sugat, tsaka po yung lokasyon. Lahat ng sugat na nasa mukha at tsaka liig, ito po ay tinatawag natin na category 3. So, ibig sabihin, yung pong posibilidad na makuha po yung rabies infection ay napakalaki. Okay? So ano po ba yung mga clinical stage ng rabies infection? So naunguna mo ito po yung prodromal stage. Yung first 10 days kung saan po kayo ay nakagat nung hayop, no? So usually ang mga sintomas po nito biglang nilagnat,
kakapsot ti bagida, ag sakit ti ulo, awan ti ganas ng amangan, ag sakit ti sanda, ag sarwa, saka po pananakit at pangangati ng nakagat na parte ng katawan. Ang gagatal ka nung kung nagsakit ajay dunor, ajay sugat, ajay kagat ti kwa, ti animal. So, duwa ti klase ti rabies infection. No, we have furious type and we have your dumb type. The most common type po ti rabies na makikita tayo ko ay furious type. Dagito ito, dagito yung pasyente nga nagpapakita po ng aggressiveness. Dagito yung simbabalik ti behavior da. Ang kagat da, ang butong da ti angin, ang butong da ti danong, nandiyan yung dumb type. So, 20% po ng pasyente na may rabies infection ay yung dumb type. Dagiti po, dagiti yung paralyzed. Nahanga makagaraw. Okay? So, anya dagiti yung palatandaan, ano dagiti sintomas nga ada rabies infection, ti may isang nga tao, ag sakit ti ulo na, aji parte nga nakagat, ag bibinag, ag gagatal, kinagsakit, nahihibang at nalulungpo. Kaya nasaon, hanga makagaraw, kung nagbalo, ajing na behavior na. Paninigas ng laman, at saka takot sa tubig sa hangin. Dahil aso tayo mo, kasano tayo maibaga, no, the rabies infection na. So usually, dagiti aso ko, nagiging mabangis o mabangsik. Umatakbo ng walang direksyon, taray na nga taray. Nangangagat ng kahit anong bagay, uray ay niya kung ngalan da, kagatan da, nakas na parang kaaway. Kasi tiguada, aggressive. Di aggressive nga ato, madaanan mo lang, uray awan tiyan aramidong kagatan na ka. Kasi tiugali na dagito, naglalaway, ng labis, at hindi makakain. Hangamangan kun haan nga uminom ti ganong. So, ada tatlo nga category di ko, di animal bite. Category 1, category 2, tsaka category 3 po. So, yung pinaka minor po is category 1. Ano natin category 1? Doon na dimpatang ka ti aso, tapos awa mo ti donor ti skin mo, awa mo ti sugat, awan ti gasgas na, ati ti category 1. Kaya nasaon no category 1, di posibilidad nga makasarap aji rabies virus di unog di bagiti tao kat basi ta awan ti entry. Awan kami ti sugat, awan ti gasgas na. Ati ko category 1. Haan nga masapol ti bakuna, not unless kanayon ka nga ma-expose animals, uno tarak nun nga, posibilidad nga ada rabies infection na. Okay po. No, anya di sumarunong nga category? Category 2. Okay? Anya di category 2? No, ada nakaramutan, kuno nakagat, nga nagdarabasik. Okay? Kuno nakatayan. Nga, atikot, category 2. So, kaya't nasaon, mas malaki yung posibilidad nga makasurang aji rabies infection, ijay bagiti pasyente. Okay. So, anya tanan dito tayo, no, category 2, masapon nga mabanlawan, no, mabukwan aji sugat for 10 to 15 minutes with soap and water po. Then after that, ikan tayo ti alcohol, una aji betadine, bovidine iodine. Hantay nga ikan, unoradradan ti asin, bawang, hantayo nga padaraan, hantayo nga agpatandok. Okay? Apay, gamin yung radradam ata, unoradradan ti asin, ti bawang, ti posibilidad nga ma-infect at ti sugat ko ba, takal. Hantay kaya't ajay. Kung padaraan mata sugat mo nga nakagati aso, imbes mo nga maikat mo ajay yung kita na, lalo nga umunog sa ibang pasyente. Ito padarao. So nga masapo lang nga mabubuan di soap and water. No, ang patandok ka, kasjay mo lang, lalo nga umunog ajay rabies virus ay unog di bagay. No, kitang tayo nagijay na natay nga pasyente ito yung Ilocos Road, nagijay na tayo di rabies infection,
makita amin dapat nagpatandog. O kaya't nasaon, wala pong visa. Okay? Mas delikado pa. Then yung last po, yung category 3. Dagiti mo ko nagjay kagat, puno karamot, nga nagdara nga sigod. Nagtadad na ajay dara. Nga, puno karamot, puno sugat, jay rupa, puno to'y tanggad. Category 3 amin na kita. Kanya ti aramidon tayo, masapol nga mabuguan for 10 to 15 minutes, ti soap and water, may kan ti betadine, puno alcohol. Tapos mapagtayo to'y Animal By Treatment Center tayo, kano maikat kayo di anti-rabies virus, ay anti-rabies vaccine. At mapatay tayo ajay virus. Okay? Duwa nga klase, timaitid tayo nga pupuna ng category 3. Ajay Eric, kun ajay EVRV. Ajay Eric, ajay type ni bakuna nga immediately no ma-encounter na ajay virus, jay unog tibagi tayo, patayon na insigita. Ajay mod maysa, ajay PVRV, ating type ti bakuna mod nga stimulate na mo tibagin nga ag-produce ti panlaban jay rabies infection. Ngong ti problema na lao, nag-work siya after 7 days. So parang ti pagkudrugyanan na kag-develop ti antibodies. So nga, combination usually ti uso sa tayo. Lalo nga mapatay tayo ti rabies virus. Tulad po nung sinabi natin, ano yung mga dapat natin gawin? Kailangan hugasan natin agad yung sugat for 10 to 15 minutes with soap and water. Lagyan ng alcohol o kaya po ng betadine. Hantay nga, huwag po natin tatakpan yung sugat. Bayan tayo nga maang-anginan. Tati rabies virus gamit kagura na ti angin, matay na ti angin. Okay, and sumaruno, mapantayin si Gita ti Animal By Treatment Center. Mapantayin to, clinic tayo ito ba? ISMC. Open po kami Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. Libre naman po yung bakuna. Yung iba naman po, kung hindi natin malilibre, meron pong malaki ang discount. Okay? Tapos po, huwag nating papatayin yung ating alaga. Yung aso, yung pusa, na nakakagat kanya tayo. Masapol tayo nga, obserbaran for 14 days. Kagat na di asok to. Hindi umay ko ipa-inject to after 5 days katay di asok. So, nukas sa imod, nung natay ajay aso after 5 days, di ba, masapol nga ma-obserba ang ajay aso for 14 days. Bakit po 14 days? Kasi po, yung pong time frame na 14 days, ajay aldaw nga urayan tayo, ano kita, na ada rabies ba yung aso? Kasi po, nung pag nakarating na yung rabies virus, jay utok ti aso, puno utok ti tao, after 14 days, automatic matay amin na kita. So nakagat ka ti aso, tapos within 14 days, natay ajay aso, kaya nasaon, ajay posibilidad nga baka ada rabies na ajay nagkagat ka niya, kat taktakol. So nga masapol nga, ma-injection na agad. In cases na habang ongoing po ang vaccination, tapos biglang nga nakanatay, ajay timagan ka niya yung ti araramidon tayo, ngayon na tayo pa yung may isang dose, ajay bakuna. Gamin usually, ti bakuna gamin ti anti-rabies, 3 doses. Mamintalo kayo kag-supli ka niya. Day 0, day 3, day 7 po. Tapos no biglang nga matay ajay ng kagat ka niya, after 14 days, ag-supli kayo ka niya on the 28th day. Taano masecure tayo nga nangato. Ajay depensa ti bagiyo laban jay rabies infection. So ano po ang mga bagay na dahil hindi natin dapat gawin? Huwag papatuguin ng sugat. Haan nga patughaan nga pataraan. Talalo mo umunog ajay kita, di pagita yun. Huwag lagyan ng bawang, bato-bato at iba pa. Haan nga maradradan ti bawang, ti asin, hanyo nga iadobo. Huwag pumunta sa tandok or albularyo, tsaka huwag nga patayan ajay kinmagat. Masapol nga mo observe tayo. Kung napatayin yung ate kimagat kanya yun, what if at the rabies infection na dyan? Di nairaman pa yung naglinangan amin. Ikarne di aso mo no pusa mo no anyaman nata ka animal. Okay?
So, anyang ti masabot tayo nga kanayon nga panunuton, we have to practice universal precaution. Anyang ti pagbagat tayo nga universal precaution, amin nga kagat, ti animals tayo, dagiti dungon tayo, kat itreat tayo as possible source ti rabies infection. Pero kung nuti nakakagat kanya yung bao, awan ni rabies na tipao kung masapol yung lang tanga pa-check up, ta very prone for tetanus contagion kung infection. Kung mabalimpay nga source for leptospirosis to kastan. So mamaikang kayo ti proper na agas na kasapulan niya. Anya pa maging responsabling pet owner. Kasi naman din maging responsabling pet owner, kailangan po lagi nating itali o wag nating hayaang nakawala yung mga alaga natin. Tanuhan lang ang kagat. Okay? Kung nga pa may isang importante, make sure po nga nabibigyan po or napapa-injection na natin ng anti-rabies vaccination or vaccine ng mga alaga natin. Binibigay po ito ng libre sa LGU. Kailangan lang nating tanungin kung kailan po yung schedule nila. Okay? So kumonsulta agad sa pinakamalapit na ABTC or yung pong Animal Bite Treatment Center kung kayo po ay nakagat na kahit anong hayop po, no? Para mabigyan po kayo ng tamang kaalaman kung paano po natin i-manage ito at tanuhan kayo ng dandanan. Yeah. Minsan natati may isang kalaban tayo Agdandanan ti pasyente ti bambanag na hamo nga masapol nga kabuk manda. Then, paalalahanan ang lahat po, lalo-lalo na ang mga bata po, mga kasama natin sa bahay, mga kaibigan, mga kakilala, na kapag po sila ay nakagat ng aso, pusa, kambing, baka, kalabaw, sunggo, paligi, agpa-check up na. Mabalin nga, source ti rabies infection na po. At okay po. Meron po bang mga katanungan? Ada question nyo. So, ipalagay ko lang na the Animal Bite Treatment Center tayo. Dito po siya. Dito yung waiting area natin sa kabila. Open po kami 8 a.m. to 4 p.m. from Monday to Friday po. Okay. Nukas pangarigan, nakagat kayo ti aso, ng pusa, tapos pimatak na weekends. Tapos talagang kastunay ti dara na, unang takol isugad yung mabalingay nga mapaday emergency room. Mabalinda nga, i-manage. Nung makita damot nga category 2, nahangakas kayo nga kapwa, grabe, tigaganto, papapalitin po kayo sa regular schedule natin. Kasi ako rin kasi bigyan na rin ako ng isang aso nakagat. Pero nung injectionan ako doon, sabi ng doktor, one shot. So, ano ba yung dalawa? Parang one shot na sinasabi niya. One shot lang po yung binigay sa inyo? Hindi, parang bayad ako pa yung hotel. Parang po yung unang shot, tapos pangalawa, nilibig ako. Parang gano'n. Pero ilang shot po ang binigay sa inyo? Bali, ang unang shot is, nabayaran ko ng 1-2. Tapos yung ano, yung pangalawa, parang libre na rin. Bali, tatlong shot to. Okay na yun. Yung parang libre na sa government. Okay na yun. Pero yung one shot is bayad lang. Okay po. So usually po, ideal, no? Kapag malaki po ang naibong pondo ng hospital natin at may tamang pondo po, libre po siya yung nangyayari po. Sa mga pagkakataon po na kukulangin yung pondo ng hospital po or yung facility natin, hindi man natin malibre yung gamot, pero nagbibigay po tayo ng malaking discount. No? I think nasa 70-75% po ang nabibigay natin discount para doon po sa mga... Kasi lately po, medyo bumaba po yung fund natin. Pero pag ano po, na-replenish po ulit, libre po ulit yung vaccination natin. So, ang Animal Bite po, ulitin ko lang po yung Animal Bite anti-rabies vaccine, para po masabi natin na kumpleto, kailangan makareceive po kayo ng 3 dose. No? Yung po sa ibang clinic, kung meron lang po silang ibang paraan ng paniningin po, depende po kasi yun sa facility na nag-o-offer. No? Kung sa kanila po, ganun yung sistema nila. Dito naman po sa hospital natin, iba naman po ang sistema natin.
Basta okay po, 100% po yung kinalaman. No balance billing, sabi nga po nila. So 100% po ang nalilibre sa gamot. Pero kung medyo po hindi enough po yung pondo, malaki pa din po yung nadi-discount para po sa pasyente natin. May iba pa po bang katanungan? Yes po. Sir, if nabaksinang ka tapos nadilpatan ti aso, like asong bahay kasi adaw na ti rabies mo. Or adaw ti awan ti baksin na ang nabaksinan ti rabies na aso, tapos nadilpatan mo na ti bibig na. Dapat ti virus na. So yung general reminder po natin, di ba kanina, number 1, practice universal precaution. So ano ba yung sinasabi natin pag universal precaution? Lahat ng source or potential entry point ng rabies infection sa katawan ng isang tao, lahat po yan yung titreat natin as source of infection. Kahit na alaga mo yan, kahit na alaga ng kaibigan mo yan at hindi lumalabas ng ng bahay o kulong, kahit nakakulong yan, possible source pa rin yan ng infection at kailangan pa rin ng management po. No. Doon po naman sa pangalawang punto na sinabi niya po na magkakaroon pa din ba daw ng rabies infection kapag ang isang aso na mayroong rabies vaccine ay nagtimpata na, ay sugat na. No? Okay po. Kontra ijay aso nga awan ti rabies infection, ay rabies virus, tapos na dilpatan na ay sugat. So sino po ang mas malala po doon? No? Pareho po silang possible na source ng rabies infection. Ang kaibahan lang po, mas mataas yung posibilidad na may rabies infection yung aso na wala mong rabies vaccine. Kaya po, mas aggressive po ang ating management kapag po walang bakuna or hindi po natin alam kung ano yung estado ng vaccination ng isang hayop na nakadilpat niya. Ang rabies virus po kasi, saan natin ito makikita? Sa laway? O kaya po doon, jay tanong nga gigan jay utok tiktikwa, di animals ng tao. So no at jay katay isuna, syempre no at sugan mo, open wound ata. No manilpatan ti katay, tapos ti rabies virus kung gigan jay katay, di kaya nasawon jay rabies virus, mapanjay sugat. So open po ata nga sugat, makaunog jay virus ti unog ti bangita yun. So nga, mabalig na source the infection. Uray na injection ng the anti-rabies ata. Okay? May question pa po? May tanong po po? Tanong po kayo. Tanong po kayo kasi sayang naman. Kung nabakunahan ba yung aso is wala na ba siyang posibilidad na walang rabies? Lesser lang po. Mas maliit lang po yung chance na meron siya. Pero kailangan pa din po ng ng bakuna. Bakit? Kasi gusto natin 100% safe. Kasi yung rabies infection kasi almost 100% fatal. So pinapatay niya talaga lahat ng mga tao or pasyente po na mahawakan niya. Kaya yung posibilidad na makapasok yung rabies, ginagawa natin po lahat, no? May katanungan pa po ba? If nakagat na 6 months ago, tapos napa-vaccine na, and then nakagat na ka na mga 1 year, kailangan ko ba ulit ba pa-vaccine? Okay, thank you po sa tanong niyo. So usually, kapag po ba tayo pag nabigyan tayo ng ng rabies vaccine, that's good for 5 years po. No? Ang lang po niyan, after natin makatanggap ng kompletong 3 dose, no? Yung first 3 months po, kahit makagat kayo, ma-expose kayo sa laway, no? Hindi na po kailangan ng injection ulit. Basta yung pong unang 3 buwan. Bakit po? Kasi yung pong titer sa budugo natin, yung lumalaban sa rabies
virus, napakataas po na hindi na kailangan pa ng bakuna. After 3 months po, kapag kayo uli ay na-expose sa potential source ng rabies infection, kailangan na po ng booster. Diyan na po tayo baka kailangan ng mag-booster. So, meron po tayo, may way po tayo na pagbibigay ng booster, yung isang bisita lang, na kung saan binibigyan po natin ng 4 shots, no? Pero isang beses lang babalik. Or 2 beses babalik, nakakatanggap ng 2 shot every visit. Okay po. Ang natin dito sa animal bite po, dito sa clinic natin dito, napaka-importante na kapag kayo ay pupunta, tapos kayo ay napakunahan na dati, kailangan dala-dala ninyo yung card. Kasi kapag wala po yung card, or kahit picture lang nung card, babalik tayo sa day 0. Marireset po yung bakuna natin. Kasi wala naman po kasing overdose sa rabies vaccine. Okay, so might as well, kapag wala tayong makikitang ebidensya, ulitin na lang natin para mas sigurado. Okay? Meron pa po bang ibang katanungan? May tanong pa po? Dok, ako po ang magtatanong para sa kanila. Siguro po, napagpadasan kayo magsali na kagkagat. Tanong po, what if, Dok, nabayagan ko nga nakagat? For example, 1 year ago. Tapos, bakunaan. Mabalina pa ba nga at pabakunan? Okay po. So, unang tanong dyan, yung bang kumagat na aso sa'yo ay buhay pa? Okay? Kung ang sagot po ay buhay pa siya, so ibig sabihin, yung pong posibilidad na meron siyang rabies infection. Kasi di ba kaya nga tayo nag-o-observe ng 14 days kasi gusto natin makita kung mamamatay yung aso o hindi. So kapag siya namatay, yung within 14 days na yan, ibig sabihin, yung posibilidad na meron siyang rabies infection, malaki. Pero kung 1 year na, hindi pa din po namamatay yung aso, yung posibilidad po na meron siyang rabies virus or rabies infection ay napakaliit po. Ngayon po, pwede pa ba tayong magpapakuna? Pwede po tayong magpapakuna, pero yung po tinatawag na pre-exposure prophylaxis na lang. Ang naman po sa pre-exposure prophylaxis, hindi po lahat nabibigyan ng pre-exposure prophylaxis, lalo na po dito sa sa government kasi mas binibigyan natin ng priority po yung category 2 at category 3. So usually yung mga pre-exposure prophylaxis binibigay natin sa mga nagtatrabaho sa sa vet clinic, mga veterinaryo, assistant ng veterinaryo, yung mga nagtatrabaho po sa katayan ng baboy, katayan ng parparti. Binibigyan po natin sila ng booster. Kasi yung kung posibilidad na may expose sila sa rabies virus, mataas po. At saka continuous na sila. May tanong pa po? May katanungan pa po ba? Wala na po. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Sana meron po kayong nakuha na po sa lecture natin.